Yung mature role. Mature na leading man. Bakit? Sino ba kasi nagsingit kay doon? Kay JB doon sa nagagawin? Ma'am Cheryl Prado, Madam, if January pa yung teleserye ni David at Jillian, baka maapektuhan ang movie nila or teleserye nila ni David. Airing na po yon, Ma'am Cheryl Prado. Hindi na po maapektuhan yun. Meaning, pag nag-air na ang isang teleserye, revision na lang yan. Okay? Kung may i-revise or may idadagdag, ganun yon. Pero hindi na po maapektuhan ng yan. Kung ano man yung taping ni Barbie at ni David, hindi na po makaka-affect doon. Good evening, Mamang Pickles. Ayan, dito lang ako nakikinig, Mamang. Bakit na-delay ang Never Say Dies? Dahil po sa issue. Alam naman natin mainit sa issue si Jillian Ward ngayon. Isa yan sa dahilan kung bakit. Dahil maapektuhan po ang pwede maapektuhan yung trending topic. Okay? Maka-apekto yung trending topic ni Jillian dito sa i-release. Supposed to be dapat, 'di ba, November. So na-adjust dahil nga siguro may mga ibang revisions pa. At pansinin niyo po, hindi masyadong nilalabas si Jillian doon kasi nga po is may mainit si Jillian ngayon. Ma'am Religiosa Potot, musta na kayong lahat mga kabardahay? Ayan. Don Sermino, sabi ni Ma'am Maria Lourdes de la Peña. Mamang, may bagong post na naman si Barbie na magagalit na naman ang Barson. Yun yung naglaro ng basketball. Ma'am Catherine Beltran. Oo nga po, 'di ba? Ngayon lang po ba post ni Barbie ngayon? Saan po sa Twitter? Ayan, 325 million viewers. Tama lang yan. At least may new endorsement ang Barda. Tuloy-tuloy. Yes, di ba? Kaya yun sa nagsasabing walang project ang Barda together, hindi na babalik ang Barda. Sandamukal po ang naka-line up sa kanilang proyekto. Ayan nakita nyo marami pang paparating. May Oppo pa ha, may Oppo pa. Na silang pagsasamahan. 'Di ba? Yan yung malaking factor na hindi matanggap ng mga basher. Na gusto sila ng mga 'di ba? Ini-endorse tapos gagawa sila ng issue para masira si David, makapasok yung bet nila. Ganun lang yun para maipasok na nakakaumay naman yan. Ganyan kasi yun sa showbiz Kakaumay naman yan, puro sila na lang. Wala kayong magagawa, sila in demand. May kilala akong ganun ng ganun. Hanas sa akin. May yung mga long lost friend ko. Yung mga long lost friend ko na hindi makamove on kay David Licao ko. Dahil naligwak ang kanilang bet na Jack Roberto. Ay nako, yung nag-interview Mamang, ang nagsingit ng name ni Jameson, hindi bet ng bago at batang director yung si Jameson. Ay ganon, hindi bet ni Alden Richard. Si Alden ba yung director niyan? Mama JC Beltran. Si Don Sermino po yung nagsingit ng JB sa director na gustong kunin si Barbie. Ang kailangan daw yung mature na
charming na malakas ang dating na guy ang kailangan. Sabi nga ng director, Ian Veneracion. Naku David Licao ko, mala Ian pala eh. Ang saya-saya sa Oppo. Ang napili ni Bibi, 'di ba? Ang dami-dami naman, 'di ba? Ba't Oppo pa? Ikaw naman, Bibi, obvious naman kayo ni David na ayaw nyo maghiwalay. Kaya marami kayong basher eh. 'Di ba? Kaya ang dami yung basher, Diyos ko. Parang ayaw nyo na maghiwalay. Visit na visit sa inyo yung ibang manager na may alaga, hindi maisingit sa iyo, Barbie. Kasi puro David Licao ko ka. Puro David ang pinipili mo. Mamang, tamsak dan ka, Barda. Barda, tamsak naman kayo dyan, walang bayad. Sabi ni Religiosa Potot. Ayan, shout out po. Ayan, ibang director para sa Cinemalaya. Para sa Cinemalaya. Okay. Akala ko para sa Maghintay lang sila ng itatanim. Itinanim siya. Siya mong aanin. Oo. Maghintay lang sila. Ang itinanim, siya mong aanihin. Sabi ni Ma'am Yani Robles. Madam Pickles, may kanya-kanya tayong opinion po. Ang gusto natin ay si David and Barbie. Huwag tayo pakialaman. Hindi naman tayo nang aapak ng tao. We need to respect the privacy. Sabi ni Ma'am Camelia Lingkit. Totoo naman, di ba? Maraming galit kay David dahil di narating ni Nyak ang narating ni David now. Hanggang hate na lang sila. Naging tito Nyak na itsura. Wala pa ngang asawa at anak. Sabi ni Ma'am Jesus Hildawal. Hindi, marami talagang galit. Kahit yung mga napaglipasang kaibigan ko sa showbiz. Hindi nila talaga bet si David. Sila nga yung mga nagbabalita sa akin na ng mga negatibong balita about kay David Licao ko noon. Nung nalaman nilang bet ko ang Barda. Tapos, yun. Basta, ang dami nilang Mamang Pickles, yun tawa mo, parang, medicine sa may sakit. Sabi ni Ma'am Evangeline, Mamang, lahat sila, lahat ayaw kay Marian. Totoo yun. Lahat ayaw kay Marian. Alam ni yan. Ayaw kay Marian. Ganon din ngayon kay David. Kay David nung mangilan nila. Ayaw nila kay David. Buti na lang sila Mamang Nelson, no? Buti na lang yung mga may alam. Gustong-gusto si David. Barda pa rin, praying for long and lasting love. Always thank God. Di ba, Ma'am Luisa? Nag-thumbs up po ba lahat po at like at share din ako? Sabi ni Ma'am Lilia, yan pa-share po sa mga Twitter, Facebook nyo, sa mga nyo, para updated din yung iba na hindi nakakapanood ng Barda. Di ba? Gaya ng sabi ni Sir KJ, ang brands na nakilos para sa Barda, 'di ba? Totoo naman. Actually pwede, imposibleng walang offer imposibleng walang offer si Barbie sa ibang, 'di ba, cellphone. Siguro merong offer din kay Barbie ng mga phone, 'di ba? Pero mas pinili niya ang Oppo. Bakit, Barbie? Kasi nandun si David. Ayaw nyo talaga maghiwalay ni David. May McDo kayo. 'Di ba? May Vitamilk kayo. Ngayon naman, Oppo. May close up pa kayo. Ano ba?
Ginagalit nyo gigil nyo ang mga basher, Barda, sa totoo lang. Gigil nyo ang mga basher. Kuwang-kuha nyo ang galit ng mga basher nyo. Yung mga chararat basher nyo, kuwang-kuha nyo yung gigil. Ay, nako, ay, sa totoo lang, natatawa ako sa mga basher na yan. Dahil, di ba, hindi sila magkanda-ugaga kung paano magfe-fake news sa Barda, di ba? Dati endorser siya ng Vivo. Kasama sila Aljur at Jose at iba pa. Di ba? Imposibleng hindi siya gustong i-renew ng Vivo. Siyempre, i-renew siya ng Vivo niyan, di ba? Pero siguro sabi niya, it's time. It's time na para mag-bye-bye na sa Vivo. Dito naman ako sa Opo. Opo. Di ba? Kayo na ba? Opo. Susundan mo ba siya? Opo. Di ba? Gano'n. Opo. Diba? Kaya bad trip mga basher, no? Patay ko, alam nyo, Barbie, David, patay ko nadadamay sa mga basher nyo, Opo! Ay, nako, late na ako, mamang. Ayan, Rockwell Hernandez, shoutout sa'yo, Ma'am Raxa. Ayan. Mamang Pickle, sabi nga po ni Barbie, David is a private person, kaya kung anong meron ang Barda po, sa kanila na lang yon. Sabi ni Ma'am Christina, sana, di ba? Sana mamang someday kunin naman ang Barda ng isang brand ng shampoo. Ba, malay nyo, di ba? Malay nyo. Pero sana kunin sila ang kumuha sa kanila. Kasi mahilig ang mahilig ang Head and Shoulders sa may istorya, sa Rejoice. So hopefully, yan dalawa na yan ang kumuha sa kanila, di ba? Kasi naalala ko, yung shooting namin ng Rejoice, hindi pa sikat si hindi pa sikat, ang magka-lab team pa lang nun, si Enrique Hill, saka hindi si Yasi, si asawa ni Luis, sino ba yon? Yung asawa ni Luis. Ang partner ang collab team pa ni ni Enrique sa Head and Shoulder. Yun yung shooting namin. Tapos sa Rejoice naman, kaka-break lang ni Kim Chu kay Gerald. Kay Sian, dumidiskarte si Sian Lim that time kay kay Kim Chu. So Rejoice, ayan, Jessie Mendiola, yon si Jessie. May kwento kasi yon. May kwento. Mahilig sila sa may kwento, yung storyboard namin. Wala na Rejoice. Pwede Head and Shoulders palit. Wala na ba Rejoice? Totoo, wala na. Hindi na ako updated sa mga shampoo. Pwede Head and Shoulder kasi mahilig sila sa may istorya. Hello, Ma'am Pix. Ma'am Susana Francisco, shout out. Magaling ka po ba? Ayan. Magaling naman po. Ayan. O kaya Dav. Sabi ni Ma'am Hindi kasi nila maharot si David. Diretsong tao kasi si D. Di mahilig sa etyosan. Ma'am Lenyo, totoo yan. Ang balita ko nga, wala siya masyadong close ngayon dito sa sa mga ibang hindi siya masyado nakikihalubilo. Hindi, mamang, send ko po sa inyo yung
na galing sa YT nung 2 day ago. Sige po, Ma'am Maria Ursula. Nasend nyo po ba? May nasend po kayo, Ma'am Maria Ursula? Double check ko po Ayan, Madam Pix, kung ano meron si David and Barbie, we respect their privacy. Yan. Salamat po, Ma'am Camelia. Linkit. Uso kasi ang trangkaso ngayon. Totoo po. Ito nga, sinisipon na naman ako. Good eve, Mamang Pickles. Mama Esther Lynn, shout out po. Tignan natin yung ano ni Ma'am Maria Ursula. Ito. Ito po ba? Naku, matagal ng ano ito usapan ito Etong Barbie, wipe material. Jameson. Ito ba yon? Ito ba yon, Ma'am Maria Ursula? Ito ba yon? Wife material. Jameson in a relationship na. Ito ba yon? Ito po ba yon? Ito ba yon, madam? Para matigil na ang mga fake news sa Barda, aminin na nila ang tunay na relasyon nila. Real or real? Sabi ni Estrella. Ayan. Ako sinasabi ko naman matagal na. Matagal ko nang sinasabi yan. Sa tingin ko naman, wala naman mawawala siguro kung aamin sila. Diba? Pero kung ano man ang dahilan nila, kung bakit meron pa rin na mga tao na gusto silang paaminin, 'di ba? At hindi sila umaamin, kanila na 'yon, 'di ba? Irespeto na lang natin. Kasi hindi lang naman tayo yung gustong umamin sila. Marami po sa showbiz ang nagtatanong sa kanila, ano ba talaga ang real status nila? Ano na ba talaga sila? Magjowa na ba talaga sila? Nasa mutual understanding ba sila? May promises ba sila for each other? Ganon. Marami. Even yung mga kaibigan ko, sinasabi nila na kung ano yung mga nakita nila sa set, ano yung closeness na nakikita nila sa set, kung paano mag-usap yung dalawa, paano mag-ano yung dalawa. Pagka nagtatrabaho si David after ng taping, hindi pinapakailaman ni Barbie, ganun din si Barbie, hindi pinapakailaman ni David. May time silang dalawa para sa nila, pag nag-usap daw, ganyan. So, marami talaga mga kabarda ang gusto na kung ano man yung kailangan nilang atin. Pero hindi naman kasi natin mapipilit yan. 'Di ba? Crush ni David si Barbie, kaya nga nag-audition si David sa Meant to Be. Hindi lang napili si David. Sabi ni Ma'am Susana. Ayan, tinanong ko yung Kylie C sa TikTok. Sabi niya, pinsan siya. Tinanong ko, sila David at Barbie. Sabi niya, hindi, support lang daw siya. Tinanong ko siya,
David ba at B? Sabi niya hindi, support lang daw siya. Tinanong mo siya kung barda siya. Sabi niya support lang siya. Yung send ko sa'yo, mamang kahapon. Ano yon? Wait nga, nasan ba yun? Kahapon. Ah. Sige, bigyan natin ng reaction to ha, mga kabarda. Okay. Naririnig nyo ba? Ayan. Sa ano. So, sasalita dito mga kabarda, si Miko Baldoza. Okay. Ini-interview ni Don Sermino. Okay. Eto ha, hindi porke sinabi si Barbie ang gusto nila, kay Barbie na yung project. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung bulungan na tinatawag. Kasi hindi porke may bulungan is yun na yun. At is na yun, hindi pa po. So, malinaw yung sinabi rito ni Miko Baldoza na gusto nila si Barbie. Pero it depends kung ma-close nila si Barbie. So meaning to say, may pag-uusap pang mangyayari pag-uwi ni Barbie. Okay? So hindi pa ito sure. Ano pa lang ito? Kasi nangyayari ang sure project, tandaan nyo po ito. Nangyayari po ang sure project pag once na nag-start na ang pre-prod. Prep, prod. Kaya kumbaga preparation of production. Pag nag-start na po ang preparation of production ng production house at ng creatives, dyan na po, meaning to say, totoo na yung pelikula. Totoo na yung project. Pero once na meeting pa lang, once na ganito pa lang, meron nga ako sabi ko nga sa inyo, di ba, may bulungan between Catherine and may gustong gumawa. Pero ang tanong dyan papayag kaya si David? Papayag kaya si Catherine? Doon pa mag-close yun. So kung may mangyayari na closure between sa artist, director, kasi may mga artista din, tandaan nyo po ito, may mga artista rin na hindi nila bet ang director. Kasi yung mga artista, minsan, pag gusto nila yung gumawa yung director ng eksena, kinukuha nila ng mga artista. Pero pag hindi po nila kuha ang eksena, pagka ayaw nila ang eksena, hindi po nila kinukuha. Lalo na pag hindi nila bet ang director. So malinaw dito na sinabi ni Miko Baldoza na ang gusto nila talaga dito si Barbie. Pero nakadepende pa kay Barbie 'yon. Naman yung 5 million naman yan dati kasi 2 million na. So dapat daw may started this year. Ang alam ko bata pa yan. Bata pa yan si si Kylie C. Bata pa yan, parang wala pa atang 10 years old. Yeah, kung mani-negotiate siyempre, medyo malaki rin kasi yung scope ng pelikula. So siya shoot dito lang talaga. Dito lang sa kaya or planning to shoot. Siguro, either dito or sa mas murang lugar, like province. Kaya ang movie mo ito? So Cinemalaya siya. Pan-third. Okay. Kasi yung first film ko ngayon nasa Sine. Okay. Pero going back kay Barbie, ano meron si Barbie natin?
Charming kasi siya eh. Cute siya. Tapos yung magiging kalog niya on screen, eh, yung character namin parang balik-balikan to eh. Random na sharing. Yung gano'n, parang deadpan, absurd, off-beat yung humor, mga gano'n. Kumbaga kailangan nila ng transition humor eh. Nagigets ko to yung director. Kasi si Barbie kasi, mabilis yan sa transition. Alam nyo yon. At nakita natin yon sa P77. Nakita na natin kay Barbie yung transition na yon. At pangalawa, sa Contrabida Academy. Nakita na rin po natin kay Barbie yung mabilis siya di ba? Mabilis siya mag-switch ng karakter. At nakukuha ni Barbie agad yung mga switching character. Kasi based on sa niya, sa tagal niya sa industriya, marami na talagang karakter si Barbie na nagampanan. Alam natin 'yun. 'Di ba? So parang ito nakukuha ko yung pinupunto kung bakit gusto nila si Barbie Fortesa dito sa pelikulang ito. Okay? Ni Direk Nico. May leading man. Sa ngayon wala pa. Pero meron. Yes, may leading man. So kung mabibigyan ng sino ba mas type? Na partner din for Bart? Actually, sa ngayon undecided pa talaga. So dalawa lang daw pwede mo pag either Jameson Blake or para kasi ang hanap ng festival is someone na mas medyo mature hanap daw. So, sinisingit talaga ni Don Sarmino si Jameson Blake. O either dalawa lang daw hindi pagpipilian. Hindi na binanggit si David Licauco, pero for sure, yung sinasabi ni Don Sarmino rito, si David Licauco, 'di ba? So, si Jameson lang yung binanggit niya, okay? Siyempre, kailangan for the views, 'di ba? Para matuwa yung mga kaso sa kasamaang palad, natawa na lang si Direk Nico Baldosa. Kasi undecided pa sila sa leading man. Meron naman daw, pero kailangan mature role. Mature yung looks. Okay? So, nakikita nila, siyempre, alam naman, wag na tayong magsalita ng masama regarding kay Jameson, pero may papakita na lang ako sa inyo. Kayo na mag-decide kung bagay ba siya sa ganung role. Sa matured matured sa tawag doon yung yan kailangan daw nila is medyo matured yung looks. Okay, so may papakita ako sa inyo, so kayo na lang po yung humusga kung bagay ba si Jameson Blake. Okay, so imagine niyo siya yung kukunin. Okay, sa tingin nyo, bagay ba? Sa matured look. Di ba? So kaya natawa si Derek. Siguro may rin na nagchismis din kay Derek kaya natawa si Derek. Di ba? Kayo na ang humusga kasi naman ikaw naman kasi 'di ba? Ikaw naman kasi Don Sarmino, ang dami-dami mo isisingit, bakit yun? Yan tuloy, napapahiya yung isang tao. 'Di ba? Matured role. Matured look pala. Matured looks. 'Di ba? Kayo na lang, 'di ba? Kayo na lang ang ayoko na mag-talk kasi baka marami na naman mainis. 'Di ba? Pag tayo nagtotok, ang dami na iinis. Malakas. Ay, alam mo, Direk, gustong-gusto ni Barbie yan. Yung malakas yung dating, malakas yung arrive. Gustong-gusto ni Barbie yan. Si David Licauco, pwede dyan, Direk. Total, ligwak mo naman na yung
Oo, total ligwak mo naman na yung ano lang, oo, pa-cutie tops gano'n. Pa-cutie tops na hindi naman, 'di ba? Oo, hindi naman bagay dun sa pagkatao. Pero may kilala kaming bagay diyan, Direk, David. Kasi malakas yung arrive kamo eh. Oo. Pangmati ni Idol, gano'n. Eh nako, Direk. Nako, sinasabi ko sa'yo, matutuwa pa si Barbie diyan. Uy, peace tayo doon sa mga nanonood na basher, peace walang personalan live lang. Ini-imagine ko lang kausap ko si Derek Mico, 'di ba? Para kasi ang hanap ng festival is someone mas medyo mature eh. Medyo medyo mature, malakas si David Derek. Medyo i-ano mo lang siya, yung wag mong pag-ahitin. Mga isang linggo, wag mag-ahit si David. Tapos medyo, kasi business, parang feeling ko, kailangan seryoso yung makakaano nyo dyan eh. So, bagay na bagay kay David dyan, Direk. Pag in-offer nyo kay David yan, for sure, tatanggapin yan agad, Direk. Oo, maniwala ka sa akin. Oo, maniwala ka sa akin. Oo. Kasi natawa ka dun sa Direk eh. Natawa ka dun sa yung sa sinabi ni siningit ni Don Sarmino na si ano ba 'yon? Pangalan no? Jameson Blake. Nako, ligwak agad, 'di ba? Ligwak agad sa taste nyo. So parang sinasabi mo rito, Direk Mico, na hindi pang matured look yung feslock ng isa. Pang ano ba, Direk? Hindi, pero pwede yung pwede yung gawing mature role, matured look. Oo. Kasi 'di ba, sabi nga ni Mamang Ogs Direct, tanggalin mo lang yung pagka-Barbie. 'Di ba, Direct? Yun totoo, 'di ba? Kasi parang medyo may pagka-Barbie, sabi nga ni Mama Ogs, 'di ba? Parang siya yung Barbie. Oo, parang siya yung Barbie Fortesa, ganoon. Oo. 'Di ba, Direk? Kaya naiintindihan namin yung hinahanap nyo. Kaya may suggestion, Direk. David na babagay dyan. Maniwala ka. Napanood nyo yun sa sa Makay? For sure, napanood mo yun, Direk. 'Di ba? Ang galing ni David doon. Serious type, 'di ba? Oo, maginood. Ay nako, bagay na bagay sa role na yan, Direk. Nako, sinasabi ko sa iyo. Nako, i-meeting mo na agad si David, Direk, pag kailangan ng leading man. Diba? Oo. Direk. Matutuwa pa kami. Nako, alam mo, Direk, pag si David ang nako, tatabo sa takilya yan, maniwala ka. Tatabo sa takilya yan, Direk. Yung Pansini Malaya. Nako, hahakot ng award yan for sure. Sandamukal ang mag-share niyan for sure. Malaiyan venerasyon. Ito, pakikitaan ko kayo Malaiyan venerasyon. Parang tinutumbok mo na, Derek eh. Nararamdaman ko na sa puso mo, Derek. Oo, na si David Licao ko ang pinupunto mo. Malaiyan venerasyon. Diba matured look, Derek? Eto matured look, Derek kasi kailangan yung malaiyan venerasyon. Eto yung iyan venerasyon Sabi ko bali. Eto direct, 'di ba? Malaiyan Tignan nyo
Tignan nyo mga kabarda, oh. Ayan ha, Ian Veneracion. O, ngayon, tignan naman natin si David Licauco. Diba? Kasi ano raw kailangan medyo matured Direct, okay na ba yan, Direct? Tignan naman, Direct, 'di ba? Guys, matured 'di ba? Matured looks. Pandesal pa lang yan, Direct, matured na. 'Di ba? Pandesal pa lang ni Nako, yung mga monay niyan. Nako, sinasabi ko sa iyo, Direct. Oo, 'di ba? Bagay na bagay. Makagawa ng pelikula kasi kukunti na lang nag-produce. And malaking tulong po yung Sine Panalo na magawa ng kwento na to. And si Ni Panalo. career ko, syempre, 11 years kung trabaho, nagkaroon ng directorial. So meaning, ligwak na agad yung Barson dito. So may tsansa pa tayo mga kabarda ha. May tsansa pa tayo kasi hindi naligwak si David. Pero si Jameson parang alanganin pero hindi pa naman sure na tatanggapin ito ni Barbie Hindi pa sure yan na tatanggapin ito ni Barbie. Pero ang gusto nila si Barbie Fortesa ang gaganap dun sa karakter na ito. So na kay Barbie ang kung tatanggapin niya ito. Yung interview na yan. Yes, it's David. Di lang niya, madirekta. Sabi ni Raquel Hernandez. Si JB kasi mas makapal. Hoy, huwag kayong ganyan. Totoo ba? Makapal ba mag-makeup? Tignan ko nga. Yung totoo Kayo titignan ko kung ano Tignan ko Kayo baka fake news yan Totoo ba? Makapal ba mag-makeup? Mas makapal ba yung makeup niya? Nagme-makeup ba siya? Yun totoo. Asan dito? Parang wala naman ako makitang may makeup si Jameson dito. Saan? Wala naman ako makita. Asan ba yon? Meron ba? Parang hindi naman parang naman. Baka lang. Baka sadyang maputi lang. Makeup ba talaga? Parang hindi naman. Ito ba yon sinasabi nyo? Ito ba yon? Yan ba yon? May blush, may makeup ba siya dyan? Ayan, may makeup ba? Ayun nga, namumula. Oo, namumula. Namumula. Bakit nga ba? Baka naman lang. Baka naman kayo naman, masyado kayong baka naman lang. 'Di ba? Oo, baka naman
na sunburn, di ba? Hindi naman natin alam, baka mamaya na sunburn lang. Oo. Kayo naman, oo. Yun, pero di ba? Oo nga, no? Parang landi. Sorry pero parang, oo nga, no? Ba't ganon? Parang, oo, oy, wag kayong ganyan. Ma-issue tayo. Kayo issue kayo talaga. Nga kayong issue. Masyado kayong ma-issue. B1, B2. Barbie 1 and Barbie 2. Sunburn, Lex and sunburn. Malay nyo naman, di ba? O, try nyo kayang sa beach, di ba? O, mamumula rin yung mukha nyo, di ba? Malay nyo naman, o, galing sa di ba? Dagat. O, may sunburn. Sa grabe, may mukha pang makinis kay Bibi. O. Yun na nga. Madam, sino po ba si Rich Joyce? Sa buhay ni David, kasi lagi na lang siya nakakabit sa name ni David. Nako, matagal na po yan. Ewan ko ba dyan? Oo, sa Rich Joyce na yan. Kayaan nyo na po yan, mga desperadang fans lang po yan na gustong-gusto at baliw na baliw kay David Licauco. Diba? Iyan naman tayo oo. Pinag-uusapan na naman iyan. Ayaw ko sana mag-comment kaya lang lagi na lang sinasali, di naman dapat. Sabi ni Ma'am Theodora Panganiban. Madam, sino po ba? Ayan. Oo, yan, mamang. Ayan ba yun? Etong usapan naman na ito, mga kabarda, etong sine Manalo, no? Sine Panalo, ito ay pinag-uusapan pa lang ito, bulungan pa lang ito. So wala pa pong kasiguraduhan ito kung mangyayari, 'di ba? Kasi nakadepende rin 'yan kay Barbie. Well, 'di ba? Kung ano't ano man ang mangyari, may pag-asa pa naman ang Barda diyan, 'di ba? Dahil regarding sa binigay na description ni Direk Miko Baldosa, pasok na pasok yung criteria ni David Licauco dun sa karakter. Dun sa matured yung Peslak, matured yung looks, okay? At kita naman natin, matured talaga yung looks ni David, okay? So may posibilidad na makapasok din si David dyan. Huwag na lang ungkatin para walang issue na yan. Oo, baka papansin lang yan. Sabi ni Ma'am Mayra Katanyag, sorry naman po, tinatanong lang naman po. Sabi ni Ma'am Ami Endaya, ano po ba yung tanong nyo, Ma'am Ami? Madam, ayan, si Rich Joy. Ano po yan, mga obsessed, mga obsessed fans. Oo, na gusto nila na mapansin sila ni David. Oo, mamang, balik na si Bibi. Anonymous sa pag-update sa Barda. Mamang, balik na si Binibining Anonymous sa pag-update sa Barda. Ganun ba? Sino ba yon? Sino bang Binibining Anonymous? Hindi ko kilala yung mga inaan niyo. Sino ba yon? Search ko. Saan ba? Sa YouTube? Eto, Binibining Anonymous. Panoorin natin
Ako tumanap sa'yo. Wala si Dusty yung kaibigan. Gumagawa siya ng mga compilation ng Barda, si Binibining Anonymous. Kala ko nagre-react din. Akala ko nagre-react din siya. Maganda din content ni Binibining Anonymous. Kasi nga, Charis, Binibining Anonymous lagi nagpo-post ng mga edits for Barda. Ito nga po, nakita ko. Meron siyang post ng 8 days ago. Who is Dustin you to Barda? Barbie Fortesa and David Licauco. No nga, nag-e-edit nga siya. Kala ko nagre-react din kagaya natin. Maganda sana madagdagan tayo yung mga kagaya natin na nagbibigay ng opinionated about sa Barda, di ba? Si David Gam Basketball, Chalan. Si Sunset sa X, Barson na si Sunset sa X. Si Miss Sunset. Dating kagrupo namin yan, si Miss Sunset. Barson na ata. Siya yung muntik nang tumalon sa barko. Sabi ni Rockwell Hernandez. Okay. Ang gwapo ni Lee Minho. Ang gwapo ni Minho sa basketball. Wala lang. Nawala siya kasi saglit naglaylo nung mga sobra ang issue kina D at B. Okay. Ayan, shoutout kay Binibining Anonymous Ayan, welcome back pala. Naglaylo ka pala. Ba't ka naman naglaylo? Huwag kayong mapa-affect sa mga lumalabas na issue, kasama yan sa part ng mga artista. Okay? Creator din po siya ng Barda dati pa, pero medyo naglaylo muna siya ng konti. Ngayon po nabalik na uli siya. Okay. Akala ko Barda fan. Ayan, nakalagay naman. Facebook, Binibining Anonymous. TikTok, Binibining Anonymous. Ayan. So, may TikTok siya sa Facebook. Okay, maganda rin yung ang last na niya, no? 2 months ago. 1 month ago. 1 month ago ba? Tama. 1 month ago. So, 1 month ago. Pag ganito kasi content nyo, mga kabarda, pag walang update ang Barda, mahirapan kayo mag-content. Pagka mga editing kayo, mga ganyan kayo, yung mga tawag dito, mga kumukuha kayo ng edits, video, ng mga photos, ng mga mahirap yan sa fandom kasi pagka walang ganap ang Barda or love team na sinusuportahan nyo, mahirapan kayo kasi mawawalan kayo ng content. So baka ganito yung nangyari kay Ma'am Anonymous, Binibining Anonymous. Kaya siya tumigil for the meantime kasi wala naman siyang may content. Kasi nga walang ganap ang Barda. Pero nung naglabas ng mga BTS, ng mga nakalipas na mga BTS, yung mga nakatago sa baon, yun, siguro bumalik siya, di ba?
Kasi meron na siya may edit ulit, may makukuha na ulit siya mga video. Yan. So, yun lang ang mahirap talaga rito sa ganitong klase ng content. Magaganda kasi mga compilation niya. Ang gwapo ni maganda nga. Diyan ako, alam nyo ba diyan ako tamad na tamad. Editing talaga. Nakakantok mag-edit sa totoo lang. Kaya dun sa mga nag-e-edit, kudos sa inyo, ang sisipag nyo. Diba? Ang hirap kaya mag-edit. Siya yung muntik ng tumalon. Ayan, creator din po siya. Ayan, maraming naglaylo talaga sa Barda kasi walang ganap. Ang Dasbia ang paldo ngayon sa ayuda. Sabi ni Embracing. Nagsisimula na akong sulat ang Barda story ko, mga kabarda. Nanalo ang mga pumili ng Princess Barbara's Unexpected Prince. Nagawa ko na rin ang book cover ng story. Sabi ni Ma'am Athena, congratulations. Ayan. Madam Pickles, bagay po. Ayan, sira ulo yung mga bashers. Sobra inggit kay David. Wala na sila sa katinoan. Mga kawawa naman. Sabi ni Ma'am Sonia, tablatin. Actually, sabi ko nga sa inyo, kung ano man yung personal na ginagawa ni Barbie sa ni David sa kanilang buhay, wala tayong karapatan magbase doon para husgahan natin yung isang tao. Diba? Madam Pix, ano po nangyari sa anak ni Kim Atienza? Ma'am Maria de la Cruz, yun nga po. Ang sabi is, yun nga, na wala daw, sumakabilang buhay na. Ayan. Dahil di umano sa mga basher. May mga lumalabas na istorya na dahil daw sa mga basher. Dahil sobrang araw yung pambabash, dahil daw alam naman daw ng mga basher na may pinagdadaanan yung anak ni Kuya Kim, binabash pa daw. So kaya daw tuluyan mas lalo nagkasakit yung bata. Yan yung isa sa mga ito yung isang totoo sa realidad na may mga tao talaga na ganyan kumbaga hindi makaunawa ng tama. Ang gagawin nila, mambabash sila na mambabash, diba? Na hindi nila alam na nakakasira na sila ng buhay. Kagaya ganito kay David. Ganyan lang yan si David, pero ang totoo niyan, imposibleng hindi naapektuhan yan. Of course, naapektuhan yan. Pero sa kabila ng lahat, nagiging positibo siya. Kasi siguro pinapaliwanag sa kanya ni Barbie, sa tagal na ni Barbie sa showbiz, sa kanila, nila Sharon Cuneta, nila Vilma Santos, Marian Rivera. For sure, nakakakuha si David ng tip kay Barbie Fortesa kung paano niya i-handle yung anxiety, paano niya na i-handle yung stress, of course. Number 1 kasi yan Actually, sa lahat ng larangan ng industriya, merong stress kahit nga sa trabaho mo ngayon. Sa pinagtatrabahuan mo ngayon, imposibleng walang stress. Meron at meron. Kahit mga katrabaho mo, minsan basher mo. Okay? Madam Pickles, true lakas ng dating po talaga ni Ginoo po. Ginagawa lang politics. Hindi lang yon sa basher. May sakit talaga sa mental yon. Basta bata pa siya, sabi ni Ma'am Embracing. Madam Pickles, ayan, ginagawa lang
politics, sabi ni Embracing. Ay, Madam Pickles, naabutan din kita. Yan. Kasi, isa sa mga dahilan din, kilala nyo po ang Linkin Park. Yun si Chester, nagpakamatay siya dahil din sa anxiety. Kaya yung kanta ng Linkin Park, it's all about depression. Sa totoong buhay na nangyayari, na nagiging depression ng mga tao. Tapos, maraming cases na mga nagpakamatay dahil sa anxiety, dahil sa mga tao mismo na na minsan may mga pamilya, nakapamilya mo na, kapamilya mo pa ang sisira sa pagkatao mo, diba? May mga ganun talaga nangyayari. Kaya nga ako, humiwalay ako sa family ko Kasi ayoko na stress. Diba? Marami ng stress sa buhay natin. Yung mga bashers at nambubuli sa social media, sila yung mga malulungkot ang buhay at naiinggit sa magandang nararating ng binabash nila. Correct. Kagaya kay David, kahit patuloy din nilang binabash si Barbie na kesyo malandi, aliparot, ganyan-ganyan. Anong masasakit na salita ang sinasabi. Pero, itong si Barbie at si David, hinuhubog ng panahon. Alam nyo ang mga bashers, hindi po titigil yan. Maniwala kayo, kahit na ano pang sabihin nyo, hindi titigil yan. Kasi nga basher is always a basher. Yan na yung kinabubuhay nila. Pansinin yung mga buhay niyan, maalat, mapakla. Ano ang cause of death niya? Embracing. Sabi ni JC Beltran. Ayan. Kapag si David binigyan ng serious role at yung tipong macha-challenge siya, tapos si Barbie pa ang mga kasama niya at talagang seryosong movie, aalalayan naman siya ni Barbie. Sabi ni Crescencio de la Cruz. Diba sabi nga ni Barbie, sabi nga ni David, ang galing na mentor ni Barbie. Kaya siya humuhusay pagka eksena niya si Barbie, lumalabas yung natural na talent niya. Dahil magaling yung kasama niya. At magaling na mentor si Barbie sa kanya, 'di ba? Kaya may reminder na si David sa Oppo. Be nice daw, sabi niya. May kilala din akong mga ganyan, mamang. Dapat palaging may kausap. Hindi sila dapat nag-iisa. Sabi ni Ma'am Catherine Beltran. Totoo yun. Kailangan. Minsan kasi yung mga dumadaan sa stress, gusto lang nila yung may makakarinig sa kanila. Oo, nakakarinig kasi paulit-ulit. 'Di ba? Kahit alam naman nila yung solusyon doon. 'Di ba? Actually, alam nila yung solusyon, pero takot sila na gawin yung solusyon. Mas pinipili nila mag-self-pity. Diba? May mga ganun mas gusto nila mag-self-pity kaysa gawin yung solusyon. Nangyayari talaga yon. Meron at merong ganun. Pero, diba? Kasi meron akong pinsan na ganyan. Meron akong tiyahin na ganyan. Na, kumbaga nasa, lahi na namin, na mabilis tamaan ng depression. Yun sa pinsan ko naman, about love life naman yun. May minahal siyang, sobrang minahal niyang lalaki. Tapos nawala sa kanya. Pinagpalit siya sa ibang babae. Pero mahal na mahal niya kasi. Nakikita na niya yung lalaki na yun na yung mapapangasawa niya. Na until now, ini-stalk niya kung hiwalay na sa partner, hiwalay na sa sa girlfriend, or hiwalay na sa asawa, gano'n. Ini-stalk niya pa rin. Kasi, pero yun, may
dumaan talaga yung pinsan ko na yun sa matinding anxiety. Ang gusto niya lang laging kausap ako. Ako lang lagi hinahanap niya. Alam ni Mrs. yan. Pero sabi ko nga, kailangan malampasan niya yan. Kailangan niya malampasan niya. Yung mga dumadaan sa ganyan, sa anxiety, hindi biro yan. Para sa ating malalakas, kasi nauso lang naman yan sa totoo lang. Tinawag lang anxiety yan kasi tinawag lang depression yan nung ito na lang recently, pero alam nyo tawag nung araw dyan sa atin ang tawag sa atin ng matatanda dyan, inarte, diba? Inarte, totoo yun ang tawag ng matatanda niyan. Yang ka na naman, nag-iinarte ka na naman, diba? Totoo yun. Drama, 'di ba? Drama. Yan, inarte, drama, 'yun ang tawag ng diyan. Ng mga matatanda nung araw, ng mga lola natin, 'di ba? Yan ang tawag nila diyan eh. Kasi nga hindi pa nila alam 'yan. Kumbaga hindi pa nila alam na may ganun pala karamdaman, 'di ba? Karamdaman kasi yan eh, karamdaman sa utak.